Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin yung mga hindi nyo napapansin kay Cabal Infinite Combo C server, no? So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then click yung bell icon para lagi yung notify. And also, don't forget to follow us on Facebook para sa mga updates and game features. So, let's start! Ito nga pala guys, nakatambay lang tayo dito sa Port Blocks, no? Kasi nagpaplano ako na mag-CBS and I'm working with other class na. So, beyond dito sa Force Shielder. So, ito lang naman, ibibigyan ko ng 20 na napansin ko nakakaiba kay Cabal this 2025. So, habang nakaupo yung character natin, isa-isayin natin siya guys. So, umpisa natin sa number 1. Isa sa mga napansin ko ay yung guild shop. So, punta kayo sa guild and then guild shop. Mapansin nyo dito, ang natitira na lang ay ito. Yan guys, yung potion na yan. O yung supplementary elixir of honor. So, dati kasi meron niyang XP na katabi sa kaliwa, yung kulay red. And then sa kanan na kulay green. So, for the OBL yun. So, ngayon, tinanggal na nila. So, yung elixir material mo, dito lang talaga pwede sa ating elixir of unity, honor. So, isa yun sa mga napansin ko, guys. Second is yung wala ng crafting. Kung mapansin sa menu, wala ng crafting ng items or armory. Kumbaga, literal na ikaw ang mag-build, no? Yung isa sa mga napansin natin. Ayan, naka-lock siya, naka-lock. So, second is yung, third is yung ating crafting. So, sa crafting, tayo ka dyan. Huwag kang paupo-upo. Sa crafting natin, dito kasi guys, sa crafting na sa 2, wala nang craft ng, dito yan, sa Amity 4000. Wala na dito yung crafting ng upgrade core, low. Kasi yung low yung una sa upgrading ng mga cores. Low, medium, and then high. So, tinanggal na rin nila. So, on number 3 guys, wala na rin kayo napapansin na ganitong item guys. Search natin. Upgrade core. Yeah, wala na rin kayong ganyang mapapansin, no? Ayan, okay. So, wala na kayong ganyang mapapansin, which is pang convert or pang craft ng mga perfect core, ng upgrade core, ng bike epic converter. So, hindi ko alam kung saan lupalop to, no? Nakukuha ng upgrade core piece. Dahil kasi dati, nakukuha siya sa extraction. So, next is yung ating need ng premium, guys, no? Para makabili ng weekend dungeons. So, yung weekend dungeons kasi, guys, dito sa equipment, makikita kayo yung shop. Itong shop na pinipindot ko. So, hindi mo mabubuksan yung isa pang shop once na hindi ka naka-premium. So, ito kasing gamit ng account ay non-premium to guys, non-premium. And then, may kaakibat yun na item na hindi mo pwedeng i-exchange kasi nga hindi ka nga naka-premium. Ito guys, yung mga ganitong item, piece of upgrade core high, so pang pang exchange yan doon sa shop na kailangan ay naka-premium ka. So, kung hindi ka naka-premium, expect mo hindi mo magagamit yung mga yan. Ang bagsak niyan is collection. So, makakuha ka kasi dyan na upgrade core set and then other items. So, let's go on our number 6, no? Account binding na yung mga crafted na dungeon entries. So, for example, ito guys, kung magka-craft kayo, kunyari ito, nag-craft kayo nyan, yung result nyan is ganito na. Check natin So, may nakaganito na guys, nakalagay account binding item. So, yan yung mga i-expect nyo na kapag nag-craft kayo, yung lahat ng entries ay naka-account binding item na. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibenta sa AH or sa ating auction. So, number 7. Bali, wala na ang adept sets at skill XP. So, yung adept sets dito yan guys,
punta kayo sa armors, and then kahit ano dyan, and then i-click nyo ay kahit itong shadow titanium, and then hanapin nyo adept. Ayan. Kasi wala nang gumagamit ito dahil ay mabilis na yung skill XP. Kasi dati kung maglalaro kayo ngayon ng Kabal PC, no? Kailangan mo tong mga adept na to kapag mag-i-stack ka sa or tatambay ka sa dami. So skill XP plus 4, minsan kumukuha ng plus 5 those lattes. I-random mo yon para makakuha ka ng another skill XP book na option. So, yung mga PC lang makaka-relate, no? So, kung naglalaro kayo ng PC, hindi nyo ma-experience yun kasi sa mobile, mabilis na guys. Pero, ngayon, ongoing yung PC, pwede nyo sumukan yung adept. Tapos, ang option na ilalagay nyo, adept din. So, let's go on our number 8, no? So, sa upgrade na to, guys, ang upgrade. Kung upgrade, guys, di ba plus 9? Sa equipment. Example ito. So, dito kasi guys, pang-build yan. So, ang upgrade ng items ngayon ay pinaka-safe niya ay plus 9. Once na nag-plus 9 yung item, mag-plus 10 ka man, mag-pass or fail or success or fail, stuck ka sa plus 9. So, plus 9 yung pinaka-safe zone guys sa pag-upgrade. So, dati kasi, kahit level, 4, 5, and 6 ng upgrade ay pwedeng mag-fail. Ngayon, plus 9 ang pinaka-safe. And then, still, ganun pa rin naman. Mag-fail pa rin naman. So, depende sa chance ng upgrade ninyo. So, let's go on our number 8. Cube of Wing. Ito guys, wala ito. Sa mga napansin ko din, wala na yung Cube of Wing. So, dito yan, makukuha kay NPC, Petisha, support locks. Pag chinek nyo kasi siya guys, ang natitira na lang dito ay ito, Cube of Protection Premium. So, yung Cube of Protection, ito yun sa Veradex nga. Kung napanood yung previous farming ko ng gems, so isa to. Dito kasi sa may bandang baba niyan, meron pa yan guys, Cube of Wing. So, saan yung gagamitin yung Cube of Wing? So, yung Cube of Wing, gagamitin mo siya, syempre, sa force swing mo. XP yun, guys. Nakikita yung kulay blue na force swing XP, yun yung reason kung bakit yung ibang bilis magpa-level ng XP, ng wings. Although, hindi sila pumapasok ng Holya. Ngayon kasi, tinanggal din kay Petisha. So, ngayon, papasok ka ngayon ng Holya. Obligado kang pumasok ng Holya para sa mga wing X series. So, let's go on our number 10, no? Tradable na ang ALS to gems. So, syempre, as usual, alam nyo na to. Currency, go to ALS, and then click para mabenta nyo yung ALS to gems. Ganun ka-basic. So, number 11, no? Pwede nang mag-cast or pwede nang gumalaw habang nagka-cast ng BM2. So, dito kasi sa Shielder, hindi ko alam kung pwede, no? Pero sa Gunner kasi, naglalakad na ako na habang nagkakas ng BM2. Dito kasi wala, hindi mo move. Usually sa mga magic type, namumove siya. Naikas mo, especially sa Force Gunner, iikot niya pa lang yung astral weapon niya. Pwede ka na maglakad-lakad. Yan, yung mga ganyan habang nag-BM2, ganyan yung movement. Dito kasi hindi eh. So, sa ibang class yun. Pero isa yun sa mga napansin ko. Kasi dati, kailangan mo i-complete yung pinaka-effect ng BM bago may-cast yung buong BM2. So, 11, no guys? So, dito may napansin din ako kay item. So, yung bike. Yung bike kasi guys, yung itong Astral Bike type blue, dati ay 3/3 lang yan. Yung iba nga 1/1 eh. Actually, 1/1 lang to sa extreme upgrade. Ngayon, pinasukan ito. 0/12. Sabihin, pwede yung extreme upgrade hanggang 12 times. So, dati kasi ay 1:1 lang. So, mag-i-start ang extreme upgrade sa RW3. So, dito ngayon sa C ay doon pa lang sa blue bike, pwede ka na mag-extreme upgrade 0 to 12 times. So, next is yung, syempre, as usual,
laganap ang bentahan ng account. So, palagi ko ito nakikita sa mga groups, no? So, wala nang bago kay Kabal. Yung mga Gcash boys yan, pinagbebenta na naman yung mga account nila, no? Yung iba naman ginagamit pang scam. Yung iba naman ay nire-retrieve pagkatapos ibenta. So, isa yun sa mga worst case, guys, no? So, kasama ito sa mga napansin ko kay Kabal, no? Mas marami yung mga scammer. So, number 14, guys. Ito, isa pang hot topic. Free skill book sa level 110 in all class. Pero kadalasan, kulang-kulang yung pinapadala. At hindi kasama dito yung upgrade skills. So, ito yung guys, no? Paano nyo malalaman? So, punta kayo sa upgrade. Lahat ng upgrade, guys, no? Napasok sa upgrade nyo, hindi yan kasama sa free skill box at level 110. So, kung bagong gawa yung account mo, level 110, wala kang ma-receive na upgrade skills. But, maka-receive ko ng sub at saka ng itong attack, yung primary to sets of skills mo, no? Pero dito limited lang kayo doon sa trans. Yung trans kasi, guys, ay usually, di ba, meron tayong special trans tulad nito sa sub. Ito yung mga buffs na 40M above. So yung iba meron, yung iba wala. So hindi sila pare-pareho in this patch. So next is yung ating mas makunat pa yung S2 sa FT2. So, isa yun sa mga napansin ko din. So, instead na makakuha ka ng Shena, dahil yung Shena ay hindi na rin nakakraft, papatayin mo mismo si Shena. Ang problema, nirevamp ang S2. So, hindi mo kakayanin solohin ang S2. Yun ang pinaka-problema. Unless kung ang mga item mo ay perfect lahat and may mga nagko-community service, pwede kang sumama doon. Yun lang. So, mas malambot yung FT2 ngayon, guys, compare sa S2. So, next is yung ating Eka. Ito, isa pang napansin kong kakaiba, no? Go to item shop, click dungeon, and then yung Eka. Ayan, yung Eka tinatawag nila is yung Key of Eternal. Dati kasi, guys, hindi yan nasa item shop. Nandito yan, guys. Pakita natin kung saan siya dati. So, dito siya dati, no? Kay Peddler, kay Udon. Ito, dati siya dyan. Nasa bandang gilid ito. Sa bandang gilid siya, katabi ng Chaos Arena, level 7. So, dito, ang problema naman dito, 500 gems ang katumbas na isang Eka. Pero dati, 5 million ALS lang yan. So, ganun kabilis nag-migrate itong C doon sa mga dating patch at saka version ng Kabal. So, yun. Medyo madugo siya dahil gems ang ipambibili mo sa Eka. Ito, guys, so gems yan. 500 din yan, malaki yan. So, next, on our numbers 16, no? And, number 16, most items durational, madalas 1, 3, 7 days. Ibig sabihin, 1 day, 3 days, 7 days. So, ganun na. Walang 30 days. Unless premium ka. Premium lang ang nakikita ko. 30 days ngayon. Wala na silang ibinibigay na 30 days accessories. So, usually ang accessories, ang pinakamatagal na ay 7 days. Tulad nito. Ayan. 3 days, 3 days, mga items na plus 8, plus 9, plus 10. And although dito din, kay Yule, yung running, nila, yung Power Rental Fest. So, pag pumunta kayo sa open store, click nyo yan, imagine nyo 10 hours, uubusin nila yung upgrade core set highest nyo ng 50 times, tapos magbabayad nyo pang 1M para lang sa 10 hours. So, ibig sabihin, yung 10 hours dapat full grind ka dito at hindi ka mag-aaltab, hindi ka rin mag-i-skip at kailangan sobrang dami mong dungeon. Kasi 10 hours na meron ka para maging ultra instinct yung character mo. Kasi kung hindi, nganga ka, magsasayang ka lang na upgrade core highest. So, kung times 50 yan, kung i-check nyo yung kung magkano value niyan dito, so go to course and then upgrade core set and then set nyo sa highest, kailangan nyo ng 50. Jump pa lang, magkano na? Ayan, magkano na yan? So, sa 15, sabihin natin ganyan, times 5.
Imagine nyo yan. 395 gems plus 1M para sa 10 hours. So, pwede na rin naman since bumababa na yung value ng upgrade core highest. So, next on our list is yung pwede nang magsuot ng Arcana of Law at Guardian ng sabay. Dati kasi guys, hindi. So, go to Arcana. Ito yung tinutukoy ko guys. Yung Arcana of Law at yung Arcana of Guardian ay pwede nang isuot ng sabay. So, kapag meron ka nitong ganitong klase na accessories, yung Guardian, bibigyan ka ng defense, resistance, damage reduction, HP, and then guard, basta all about defense. And then yung Arcana of Law, bibigyan ka nito ng mga resistance like critical rate, HP, resistance, skill so on and so forth. So dalawa sila na pwede nyo na suotin ng sabay. Dati kasi hindi. So pag naka-Arcana of Law ka, dapat ang katerno niyan ay Arcana of Chaos. Dati to So kung gusto mo naman mag-Guardian, ang kapartner niya dapat ay Arcana of Chaos din. Ngayon, pwede ng parehong defensive Arcana ang susuotin ninyo. Ang hindi pwede, same Arcana. So, kung magsusot ka ng AOL at AOL pa ulit, hindi pwede yon. So, kailangan magkaiba. Isang AOL, isang Guardian, isang AOG, isang Guardian, isang Law, isang Chaos, mga ganun. So, let's go on our number 19. Yung Effector, guys. Ito, isa pa to. Go to Agent Shop ulit. Go to Effectors. Yung Effectors kasi guys, 4 na siya, no? May subsidiary na. Sabihin, yung Effector na bibili nyo is all about stats. Hindi na siya all about maximizing specific skills. Dati kasi guys, ganito ang setup niyan. For example, itong nakita nyo, itong castle na yan guys. Yung skill na castle na yan. Pinast ko. Ito. Yan. Dati kapag may effector yan, preemptive defense. So may effector yan. And times 50 or times 10% or 20% ang additional kapag ikinast mo yan nang meron kang effector na pang preemptive defense, no? So next is yung kunyari, Mortal Bane naman. Tapos meron kang effector na Mortal Bane times 50, times 100. Depende sa additional based sa casting mo ng skills. Pero ngayon, binago nila. Ngayon, ang labas nito, ang effector ay para ng accessories. Kasi, dahil dito, yung mga stats. Kasi mapapansin nyo, yung 4 na effector, kung napanood nyo itong video na to, yan, pinash ko sa screen, all about effectors, guys. Yung effector ngayon, puro stats. So, depend sa character mo, kung PvE or PvP. Kasi yung PvP, syempre, yung skills mo or yung stats na bibigay sa'yo or are may required na mga skill amps at more on to 1v1 or player versus player. So, meron din naman nilabas na effector for PvE, player versus environment. And kailangan nyo mapanood yung video ng effectors na na-post ko na way back before para maintindihan nyo kung ano yung pinagkaiba ng 4 na effector. So, number 19 is yung ating tinatawag na Ghost Auction. So, ito pa, isa pa to. Yung Ghost Auction, guys, ito siya. Kung mapansin nyo, may auction sa gitna. Ito guys, ito. Yan. Yan yung agent shop. So, yan, auction hall ang tawag dyan. So, pag gumilid ka dito, ito yung tinatawag ko sa inyo, Ghost Auction. Itong Ghost na to. Ngayon kasi, sa patch ng Cabal Infinite Combo C, walang laman. Pero ang laman niyan ay honor points, OVL, XP. Yun yung laman niya. And other dungeon entries at saka OXP. Yun yung laman niya. So parang ganito yung laman niyan guys. Katulad nung sa coupon. Pero dito, pero doon sa Ghost Auction, puro ganyan. Puro ganyan. Honor rank plus. Depende sa level mo. Yun yung laman niya. And unfortunately, walang laman yung current Ghost Auction dito sa Cabal Infinite Combo C. So, baka naman. So, last on our list
syempre, tulad na nasabi ko, go to Portlox, punta tayo sa crafting. Dahil ang crafting, ang laki ng binago. Unang-una, hindi ka na makakapag-craft ng Tyrants. Second, hindi ka na makakapag-craft ng Killian, and bibilin mo na lang yung Merga. Hindi na rin ika-craft based dun sa 5 sealed core na kukunin mo sa EODB 1F. So, di ba dito yan? Go to request craft under 999 below. So, ngayon, wala na siya dyan. Dahil yung mga rings na yan at Tempus, Tyrant's Ring Awakened, yung ating Killian, hindi na siya nakakrap. Binibili na lang siya sa auction. Tulad nito. So, kunyari Tempus. Search mo na lang Tempus Ring. Kasi itong Tempus Ring, gagastos ka dito ng malaki bago mo makrap. Kasi kailangan mo dyan ng Killian's Ring. So, ngayon, binibili na lang ng ready-made or dinadrop na lang ng ready-made na. So, yan guys, yung top 20 na napansin ko dito sa Kabal Infinite Combo C na hindi pa nakikita nung ibang players. So, I hope Kabal Infinite Combo mapansin nila yung video na to and i-check nila isa-isa yung mga dapat nilang i-improve sa game mechanics since na bago from the previous patch at sa latest version. So, I hope na may natutunan kayo in today's video and see you on the next video guys. Bye-bye!